O mga kababayan, mayroong sinabi itong taga-Abante Radio. At agree naman tayo. Dahil this is an open secret naman mga kababayan. Kahit walang kumpirmasyon, lahat nakakaalam nito. Naayon dito mga kababayan kay Karoni ng Abante Radio na ang bansang ito ay pinapatakbo daw mga kababayan ng isang penguin. Penguin. At wag ka dahil ang penguin na ito ay napakalakas ang impluensya. Maging sa Korte Suprema, abot mga kababayan ang impluensya niya. Grabing penguin naman yan mga kababayan. No? Kung sinong tunutukoy niya, panoorin niyo po ha. Malinaw naman sa mga batas at sa konstitusyon, hindi ba? Hindi mo basta-basta pwedeng ibigay ang sino mang akusado ng May kaugnayan pa rin ito mga kababayan doon sa sa tangkang pag-aresto dito kay Senator Bato at sa nangyaring pag-aresto dati kay PRRD. isang international court. Bagay na ito'y international court na masasabi, meron pa rin dapat na isaalang-alang. At ito ho ay yung Ang mga batas na umiiral sa Pilipinas. Sa Pilipinas! O bakit nangyayari ito ngayon mga kababayan? Bakit nakakalungkot? Alam ng mga huwes ng Supreme Court Alam yan. yan. Oh. Pero Bakit mga kababayan? Parang may pag-aalangan itong Supreme Court. meron daw di umano Pero na parang isang dragon. Dragon. Hindi nga dragon, kundi Parang isang penguin. Bakit penguin? Dragon na nga yung inumpisang. penguin. Ay naku, penguin. Penguin. Meron daw penguin na nakikialam. Grabe pakialam mayroong penguin. Minsan dragon, minsan penguin, minsan palaka, minsan admiral. Bakit pinalitan mo ng dragon? You want some? Minsan Borlis Queen. Diyos ko Lord. Nakita niyo yung screenshot mga kababayan ng Borlis Queen? Ay Totoo, nako. penguin. Ano ba talaga? Ay nako. All of the above. Oh, ay, sus Maria Jose. At itong masakit. Ito daw pala nagpapalakad ng ating bansa. Aroy, ang penguin na ito ay nagpapalakad sa ating bansa. Posible nga mga kababayan, posible eh. Dahil lahat talaga mga kababayan nagpapalakas sa kanya. Parang siya na nga ang nagbimistulang presidente, di ba? Penguin, nagpapalakad ng bansang Pilipinas. Kaya pala, mga kababayan, ang lakad ng ating bansa, ganyan-ganyan na, oh. Left, right, left, right, left, right. Oh, ganyan. Parang penguin na rin, mga kababayan, ang takbo ng bansa. Dahil penguin ang nagpapalakad. Oh, Lord. How did that happen? Oh. Tapos kung hindi man ang penguin mga kababayan, kung yung isa ang magpapatakbo, ano nga bang sabi ni Rowena Guanzon? Tigring bangag. Ngumingiwi din mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Mario Jose po, yan ang masakit. Yan ang masakit. Ay, Diyos ko, Lord. Hanggat God save the nariyan Philippines. ang mga hindi matatapos itong usapin ito. Oh. Andyan ang mga jablong yan. mga Maniwala kababayan. kayo. Sapagkat hindi papayag yung penguin. Hindi pa payag ang penguin. Ay, kawa. Hindi papayag yung penguin na ano tawag dito? What penguin wants, penguin gets. Spoiled ang penguin na yan, mga kababayan eh. Kung anong gusto niya makukuha. Na magkaroon ng tsansa pa muli itong kanilang mga kalaban. Napaka-penguin mo naman. Ewan ko ba? Nagkaroon ka ng kabiyak na ang pangalan ay pagkatapang-tapang. Ang pangalan ay nakadugtong sa sa paglabag sa napakaraming karapatang nilabag nitong Oo nga, no? pangalan na ito. Tapos si Bangag mga kababayan andun sa PMA, nag-speech. At anong sinabi niya mga kababayan? Ang pananahimik sa kamalian ay isang pagtataksil sa bayan. Oh Lord, bangag. Yan ang mensahe niya mga kababayan sa mga mga PMA graduates. Bumalik din sa kanya mga kababayan. Bumalik din dito sa mga AFP na nanahimik ngayon sa kamalian na ginagawa ni Marcos. Sunod-sunuran ka lang sa penguin. Altigray ng iwi daw, nasabi ni Guanzon na sunod-sunuran sa penguin. 40% talaga. Oh, yan ang mahirap dito sa atin. Ganyang kasama ang ating Diyos ko, Lord.
politika dito. Dahil bakit yan mga kababayan ganyan? Nangyayaring ganito. Sabi ni Amy, bangag sila. Bangag ang maiyan. Mga adik. Sabi ni Amy ha? Oo, pagka, alam nyo, All of tama them. yun eh. You know, power comes with a great responsibility. Pero kung mga kababayan, binidiktos ang mga iyan, wala talaga. Totoo yan. Kapag ang kapangyarihan ay napunta Mga sa Benedictus. isang sa maling kamay, Mm. masama ang kahihinatnan. Pag ito naman ay We napunta are in the wrong hands. sa mabuting kamay, maaaring ito ay maging maganda ang kahihinatnan. Pero, ang masakit, maaaring mag-umpisa ang gulo ay sa mga taong nakapaligid sa may hawak ng kapangyarihang yan. Lalo na kapag masyado siyang nagtiwala. That Kaya is nga. the problem there. Kaya kailangan maging maingat tayong lahat. At kung meron mga kapangyarihang ipagkakalob sa atin, gamitin sana natin ito. Sana ilagay na sa zoo ng penguin na yan mga kababayan, no? Ihawla na yan para hindi na makapangsalot. Ng tama. Ng Sino tama. ba talaga ang nagpaputok? Ang alam ko, may Eto mga kababayan. Tungkol sa kaguluhan sa nahuli Senado. na. May nahuli na di umano ay driver, empleyado ng NBI. Ayan mga kababayan, yung pinagbintangan nilang tinuturo nila mga kababayan na nagpaputok. Paano yan? Mukhang hindi daw iyon mga kababayan dahil negative daw sa paraffin test. So mayroon palang iba na kinukubli ng mga NBI mga kababayan na nagpaputok. Yon ang sinasabi nila. Kaya siguro dapat ay imbestigahan nga natin itong maigi nang malaman natin sino ang sino at bakit. Hindi ba ga? Tapos, isa pa doon mga kababayan, bakit sabi ni Matibag na wala daw NBI doon sa lugar? Wala pa nga daw baril. Tapos nag-warning shot. What Who is who? Who is Dahil sinong nag-utos? Si Sino Matibag. sinong Si Marcos. gumawa? Oh. Kasi doon Baka ang penguin. sa puto Wala daw alam si Marcos So posible ang penguin. na kung sinong gumawa, pag nakilala mo kung sino yung mga yan at taga saang opisina yan, most likely makikita mo ngayon kung sino ang may pakana niyan. Abante Pilipinas. Kaya Abante lamang mo, Pilipinas. siyempre, itinatanggi na kagad at hindi daw empleyado. Siya daw ho ay volunteer. Kahit pa, under the command of the NBI mga kababayan. Abante Pilipinas. Kung volunteer yan, tapos hindi nila mga kababayan, kino-consider na tauhan o outsider ang tingin nila, gunman na yan. Dapat na sana, binaril na nga yan, di ba? Hindi nila inaangkin na, NBI. Pumasok sa Senado may baril. Volunteer pero driver ng NBI. Paano nangyari yun? Dahil ang sabi ni Matibag, pinahawak lang daw ang baril sa kanya. Diyos ko Lord. Pilipinas. Hanggang saan bang saklaw ng mga volunteer? Sayang hindi. Hindi kasi ako nakapasa eh. Well, when I was in Palawan, I tried, I actually attempted. Hindi pala natuloy kaya hindi ako nakapasa. I attempted to apply as a confidential agent ng NBI. Para nang sa ganun, at least, kung may Protected. dala-dala man akong baril by that time, at least yung baril ay mas lalo akong allowed na magbitbit ng baril when I was in Palawan. Kaya lang, sabi nung, ano ba nangyari? Sorry ha, tagal na eh. Magkakaibigan pa sila ng lahat ng mga nasa Palawan, nasa Puerto Princesa City ngayon. Ngayon, away-away na sila doon. Abante Pilipinas. Away-away na sila doon. Kaya Ito talaga si Marcos, ang ginawa, sa bansa, away-away. lang, ang sabi nga natin ay, what if? Di ba ga? Kung ganito nga ang sitwasyon, hanggang saan ba ang limitasyon ng isang NBI agent? Hanggang saan at ano ba ang pwede niyang gawin? Pwede ba siyang magpaputok ng baril? Abante Pilipinas. Pero duda tayo, hindi yun Parang na-fall guy lang yun mga kababayan. Pang takip lang naman as usual mga kababayan. Negative daw sa paraffin test So mayroon talagang hindi volunteer na nagpaputok. Ayan, dahil ang kwento ay meron daw hong nakitang NBI sa bridge. The bridge connecting GSIS and the The Senate. bridge. Yan. Si Sergeant at Arm Plaska. Aplaska. Ano? Plaska. I forget the last name. Pero alam ko Plaska. Aplaska. Yung name pa lang, hindi ko maalala. So nag-warning shot itong Sergeant at Arms. Sa halip na tumigil, ay gumanti ng putok itong taga-NBI.
tignan nyo mga kababayan, oh. So how come na naging ano yan mga kababayan, naging planted ng Senate, state sa Senate, kung ang NBI mismo ang lumusob doon? Abante B. So that's the time na the situation was declared that the Senate is under attack. The Senate is under attack. Nagpaputok Sorry. Under attack. 6 times mga kababayan, nagpaputok ang kabilang kampo. Which to me, ay ang sabi ko naman, hindi kaya under siege. Kasi meron silang gustong kunin eh. Oo meron nga. silang gustong hablutin. And then, sinabi din doon na extraction daw mga kababayan ang gagawin nila kay Bato. Extraction. Mula doon sa Senado. Abante Pilipinas. But whatever it is, ano man ang turing ninyo dyan, pinasok ho ang Senado. Yun ho, pinakamadali sa salitang Oo. Pilipino. Kaya nagkaroon ng putukan. Una, hindi nahuli. Kaya lang, bandang huli, nakita kung sino. Mag-deny pa sila mga kababayan. Deny to the max ang mga ungas. Di umano, yun nga, ito daw ho ay driver ng NBI. Pero ang sabi ng NBI, hindi namin empleyado yan. Yan ay volunteer lang daw. Volunteer. Ko Lord, the same pa rin under pa rin sa inyo. Under your command, ungas. Nakatumbas nung araw ng isang confidential agent. Abante Pilipinas. Bakit siya nandun? Tapos sabi pa, wala daw sahod mga kababayan. Pupunta Nyo. ba siya doon ng walang kasamang Mayroon bang walang sahod? 5 years na? at utos mula sa NBI? Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Nilinaw ng Bureau of Immigration, BI, na walang record ng anumang foreign travel si Senator Ronald De La Rosa sa gitna ng kumakalat na mga umano'y ulat ng pag-alis niya sa Senado o pagtakas sa bansa. Ayon sa BI, wala silang naitalang pag-alis ng senador patungong ibang bansa, kaya't nananatili siyang nasa loob ng Pilipinas batay sa kanilang immigration records. Andito pa sa loob. Andun lang yan sa kabundukan mga kababayan. Gayunman, sinabi rin ng ahensya na hindi sakop ng kanilang talaan ang mga posibleng lokal na paggalaw o galaw sa loob ng bansa. Patuloy ang pagkalat Magpakita ka na naman ba to kung butuhan? na mga And by that time mga kababayan, mayroon na desisyon ng Korte Suprema. Ang problema lang ang Korte Suprema ang bagal. Kaya nga, mukhang may punto itong si Ronnie Ramos mga kababayan na ang penguin talaga ay nakikialam hanggang dyan sa Korte Suprema. What a penguin. I hate penguin. o pagkalap ng patuloy ang pagkalat ng mga espekulasyon habang isinasagawa pa ang investigasyon kaugnay ng mga naunang insidente sa Senado. Abante Pilipinas. Sabi ko, bakit tatakas yan? Ala naman dahilan para sa tumakas. Kasi ala namang Alam nyo mga kababayan, handa naman harapin ni Bato ang batas mga kababayan. Kaya lang, etong mga penguin na to mga kababayan at mga tigring bangag daw, sabi ni Guanzon, hindi sumusunod sa batas Yan ang problema. Yan ang malaking problema. mandamiento de arresto sa Senado. Hindi naman sa akin nakakulong doon. So, pwede siyang umalis anytime. Diba? Ay, maliwanag. At walang local warrant. Hindi naman siya ikinulong ng Senado. Siya ho ay Protective. pinagtanggol ng Senado Pinrotektahan. laban sa tangkang pagkidnap sa kanya ng ilang mga Extraction sa bibig mismo lumabas mga kababayan ng sabi extraction Hayop. kay Bato. at sakim sa kapangyarihan. Mga penguin at bangag ng tigre. Kasi may chismis pa nga si Mang Teban kahapon bago umuwi ng probinsya umuwi ng probinsya si Mang Teban. Ang chismis niya sa akin kahapon. Ang sabi niya meron diyang kasing pangako na meron nung mapopromote, bibigyan ng mataas na Don't tell us magiging DOJ secretary pa yung angas ng mga kababayan. posisyon kapalit ng ulo ni Bato. Ronnie Ramos. Wala ka. Abante Pilipinas. Abay, matindi Sino kaya ito? Sino? O baka mga kababayan, di ba? Chopping board na daw si John Vic. Ipapalit kay John Vic. Itong opisyal Delikado. na ito. Hindi. Ang problema ay hindi niya nakuha si Bato. Hindi niya may isusumite yung ulo ni Bato. So, hindi siya mabibigyan ng magandang pwesto. Abante Pilipinas. Tanong, sino? Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Samantala, tumangging magbigay ng komento ang mga abogado ni Senador Ronald De La Rosa sa alin ba yun? Bakit magkaiba?
tayo ng ayun, mali pala Itinanggi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nag-issue ito ng panibagong subpoena na inisyo laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Marico II, walang direktiba, walang anunsyo at walang ipinatutupad na panibagong subpoena. Ito'y kasunod ng recall o pagbawi ng PNP sa naunang subpoena na inisyo laban sa senador. Apela ni Marico sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Ronnie Ramos. Sabihan nyo sa matibag niyan, dapat dakpin na yan sa matibag sa fake news, no? Napakaraming fake news sa matibag, mga kababayan. Abante Pilipinas. Kaya lang ang problema ho kasi General Marico, alang naniniwala sa pronouncement ng kasalukuyang administrasyon o ng mga taong nasa ilalim ng administrasyon na ito. Sinungaling. Abante Pilipinas. Wala hong naniniwala sapagkat ganyan-ganyan din ang mga nangyari bago ho nila kidnapin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ka, Manong, kidnapping. Hindi ba? Hindi ba ganyan din? Sabihin ninyong hindi. Ganyan. Di ba Lilian Losara ng Caloocan na taimtim. Taimtim talaga. Na nakatutok sa ating programa kasama si Lolo Bandoy at saka si Lola Liling Losara dyan po sa Caloocan. Di ba anong ginawa nila? Lahat ng budol pagtanggi ay ginawa nila hanggang sa nadulas. Nadulas. Mga kababayan ka, maliwanag na ngayon. Extraction ang gagawin nila kay Bato. Itong hambog na secretary ng local government o ng DILG. Di ba No, it's a great it's a group effort. The President, the Department of the Secretary of Defense, the National Security Advisor, and me. Ibig sabihin. Tapos tulutanggi pagkatapos, mga kababayan. Hambog kasi Planuhan nila. At ginawa nila ang mga bagay nang hindi naaayon sa batas. Taliwas doon sa sinasaad ng Rome Statute. Section o Article 59 ng Rome Statute. Abante Pilipinas. Yan. Bueno, marami pa ho tayong pag-uusapan at mga balitang pagsasaluhan. Sena Jackson, good morning. Hindi ko pwedeng basahin yung iyong let the people read it na lang sa ating social media, ano ha? Ano to? Yerge or Jerry Haripangsu. Haripangsu. Hindi ko maintindihan yung pangalan. Pasensya na. Kung dati probinsya tayo ng China, ngayon probinsya na tayo ng ICC. Kapwa Pilipino, pinag-aaway-away na nila sa sariling bansa pa natin. Alam nyo? Probinsya ng Bangag. Ang tawag din kasi Bato ba? Hindi, Scout Ranger kasi is Dick, ang Scout Ranger ay sa Army. Naging Army ba si Bato? Hindi ko alam. Philippine Constabulary, mga kababayan. Pero as good as Army na yun. Pero kung police yan, Special Action Force. Yan, oo. Pero kaya naman, ito naman sabi ni George, hindi ho tayo naging probinsya ng China. Ang China ho, sa kasaysayan, sa mga limot na nakasaysayan ng bansa, Tama. I-correct mo yan dahil narrative yan ng mga dilaw, mga kababayan. China ho ay isa sa mga naging partner ng mga dato, ng mga hari ng iba't ibang kaharian dito sa Pilipinas. Hindi pa Pilipinas doon Maharlika. Maharlika. Partner ho yan sa business. Barter, walang politika noon Oo, walang ganun. Ngayon lang talagang dumami lang talaga ang mga demonyo sa politika. Magandang umaga sa Pilipinas, Ronnie. Salamat, Dick Villanueva. Good morning, Engineer Danilo Traqueña. Parang kapag nagnakaw ka ng pandesal, baka sa ICC ka lilitisin. Parang gano'n naman. Oo, Daryl Berganos, binubudol nyo ang mga tao, pinagtatanggol nyo. Si Digong, 1,000 taong pinatay. Dariel. Libong tao. Sige, namely. Ilabas nyo ang death certificate. Pasalamat ka at yan lang ang alam mo. Pero ikinukwento mo ba? Ikinukwento mo ba yung mahigit 2 milyon na mga sumuko at nagbagong buhay sa ilalim ng administrasyon ni Digong Duterte? Hindi ko kailangang budulin.
O kasi una, ala namang libong pinatay. Katarantaduhan yung libo-libo pinatay. Eh, pati yun sa COVID, namatay sa COVID. Tinali nila. Lahat na namatay doon, mga kababayan. Sa year na yun. Sinabi nilang EJK. Hindi nga napatunayan sa ICC. Yung 30,000 na sinasabi nila, wala nga eh. Kayo ang nambubudol. That's the problem there. Wag ganon. Kung alam ninyong totoo, sabihin ninyong totoo. Pero kung ikaw nakikinig ka lang sa balita, ay come here Narrative and look ng for yourself. Dilawan. Alas 5:26. Ng umaga. Dito tayo mga kababayan ha. Maganda rin itong diskusyon nila. Si John Beck So kung si John Beck, hindi na siya tatakbong presidente kasi alam niya na hindi naman siya mananalo dahil hindi na talaga kaya. Si Kahit anong abs ni John Beck, abs ni John Beck hindi na niya talaga kayang manalo. Kaya atras na siya. Actually, mother, crush ko yan dati. Naku! Ikaw naman, dami mo crush eh. Tingnan mo naman, crush mo. Na-crush na tuloy. Drip Na-crush tuloy. Crush pa naman kita. Hindi na now. John Beck. Ayan Ay, ang gwapo. Pag naputi ang buhok mo kang kagalang-galang. Kaya mo presidente ito. Sige. Lahat ng mga bading siguro baboto dito. Gwapo eh. Diba? Pero siya na mismo ang nagsabi na hindi na po niya iniisip yun. Siguro naisip niya ang hirap. Whoever will sit as the next president, problemang malaki, no? Bakit naman... Tsaka pag sinabi niyang tatakbo siya, babanatan na siya na. Miss Cora, kunwari, kung sino man ang uupo na susunod na presidente or leader natin, anong mas iyong maya advice? Nako, mahirap maging presidente sa susunod na administrasyon. Nabubulol na ako tuloy. Kasi maraming problemang iiwan ng administrasyon na to. Unang-una yung utang napakalaki. Tapos, utang, 19 trillion na. Kailangan magpakulong sila talaga ng mga kawatan. Kasi, Para makabawi tayo ng pera. Hindi, tsaka para bumalik yung confidence ba? Kasi, sorry pag pinakulong nila si Martin Romualdez, gusto ko soli niya yung pera Soli. Kailangan talaga yan. Accountability and transparency, importante yan. Kasi you want to reflect, good governance in your administration. Para naman pumasok yung foreign investments at yung mga taga-Pilipinas na may kapital ay mag-negosyo na uli dito. Kasi balita ko dyan, ma'am, kahit daw yung may mga pera, doon na sa labas. Paggawa ng mga factory nila, di ba? Tapos sabi nga daw, Miss Cora, yung pera natin mawala na ng value. Actually, ano pera mga natin 74 centavos na lang ang worth ng piso ngayon. Oh my gosh. So, 74 kung tataas pa ang inflation, bababa pa ang bababa yan. Diba? Ano ba yan? So, ibig sabihin yan, pag yung perang pinambibili mo, mas konti ang mabibili niyan. Yeah. Feel na nga ng mga mayayaman Yung mahihirap pa kaya. Feel na ng mayayaman yung grocery cart nila gumagaan. For the same amount. Ako, nakita ko yun, Mama Bing. Like, ano ba yung binili ko? Panglaba lang, konting fruits. Tapos, ang binayaran ko, 16,000. Yung mabilisang grocery na may kulang lang. So, eto na yun. Yan, kaya mo pa yan. Can you imagine kung ang pera ng tao ay 1,000 lang. Bibili siya ng bigas, sardinas, diaper, gatas. Actually, nung tumaas yung gasolina, yung diesel, from 1,000 na net income ng mga jeepney drivers, naging 500 per day. Grabe. Totoo So, yun. sa 500, Kailangan pang mamatay bago makakuha ng ayuda. Sa sikip-sikip diba, ng linya namatay nila. nga yung isang mama. So, dahil- Miss Cora, sa madaling pagkaintindi is kung meron kang 1,000, parang 700 pesos na yung halaga nun ngayon. So, bawas na ng 300 yung 1,000 mo. Oo. So, grabe to. Sa 300 lang, ano na yan, di ba? Ilang kilong bigas na yan. Ano na, 6? Kung 50 pesos, di ba? Kaya nga talagang ang nagsasuffer nung corruption nitong government na to. Hindi naman yung mga Hindi. kawatan Hindi. Yung Hindi mga talaga. masang Pilipino talaga. Yung mga taxpayers pa mismo. Yeah. So kumbaga, binabayaran natin yung sarili natin para maghirap tayo. Kailan mo ba, BBM, ipasuspend ang excise tax sa gasolina? Oo. Kailan mo ba Ibababa. ibababa ang VAT o kaya zero na? Hindi nga nila gagawin yan, attorney. Kasi nga may revenue target sila. Kahit Meralco bill dun may 12% VAT Kaya luging-lugi na po ang
ang consumer na Pilipino, kahit po may kaya pa ng konti, hindi na makahinga. Na sinasabi natin na middle class is now the new poor. Correct. Actually, Miss Cora, yes. kunwari, no, naisip ko lang naman, okay ba na maging government-owned yung mga natin, oil companies natin at saka yung Meralco? Kasi Hindi. kung makukuha, hindi rin, no? Kasi nga sa sobrang corruption ngayon, Din, oo. di ba, mananakawan din nila yan. Tapos, Diyos ko. unang-una, saan sila kukuha ng pera para bilhin yung mga companies na yun? Yun nga. Tsaka kailangan din niya ng legislation. Kasi, you have to create a budget. Okay, so dapat ang Congress, ngayon pa lang, kung gusto nila ng long-term solution ng ating energy Crisis. sector, Yeah. gumawa sila ng legislation. First on supply, yung tawag dito, Controlled yung ano? yung strategic petroleum reserve. Okay. Tama. Second, price stabilization. Okay. So dati meron tayong price stabilization fund, pero nawala yun eh. Nawala. Oo nga. Tapos, Kasi wala namang price control eh. Oo. Wala. Eh, kasi Bakit nga- nawala yun? Ayaw ko, na-scrap na yun eh. So, siguro nga, walang budget. Kasi you need a fund for that eh. Okay. Tsaka, I think, yung price, may component yun na pagka mas mataas yung presyo, may tinabing pera para dun sa price stabilization. Or pag mababa pala ang presyo. Saka Sorry. itong excise tax sa fuel, Dapat yung excise tax sa fuel, yan ang tinatabi nila for price stabilization. kaya nung nangyari itong fuel crisis, nga si BBM dahil walang price stabilization. Oo. Isa pang aspect ng energy kasi ngayon yung ating finance sector is tied to the US dollar. Yeah. Pero ang Middle East, pag bumili ka doon, dapat dollars, di ba? We can buy from Russia, we can buy from China. Pero ang Russia ay nang tumanggap ng dollars. Yuan. Hindi, rubles. diba? Rubles. Oo, Tapos yung China, kanila. kasi may BRICS na ganyan. So, at saka sabi ng US, pag bumili kayo dyan, pwede kayo masanction. So, Aray. natatakot ngayon ng DOE na baka masanction tayo. Dapat yan, inaasikaso na ng Congress, pagka may ganitong emergency, dapat we are free to negotiate on a bilateral basis with other countries Yeah. so that we can diversify our oil supply. Kaya po talagang importante na ang Senado natin ay matatalinong mga tao at babae. Dahil Yeah. napakalaki ng problema natin. Yung mga senador natin ay inaasahan natin na siyang magkokorek kung ano mang kamalian dyan ng mga congressman dyan dahil masyadong political yung mga congressman dyan. At Oo, grabe. yung mga treaty, di ba Ma'am Cora? Mga treaty ay nasa kapangyarihan yan ng Senado. Kaya, for example, yung pagbibigay ni BBM ng 2,000 hectares na gawin nilang factory ng mga, ano ba yun, yung chips, microchips. Palagay ko dahil takot sila na iti-take over ng China ang Taiwan kung saan doon kukuha ang Amerika ng microchips. Dito naman nila sa Pilipinas, Pero libre. Pero walang Libre. bayad. Oo, kaya Lugi-lugi. naisahan talaga tayo kasi nung pumunta siya sa US, he had no bargaining leverage. He was coming from a point of weakness. Yeah, Grabe, as a creditor, debtor. Hindi, as a negotiator, di ba? Oo, at saka malay ba ni BBM ng negotiation, di ba? Medyo sarcastic nga si President Trump. Sabi niya, he's the best negotiator, ganyan-ganyan. Hindi niya alam, sarcastic lang. Yung sinasabi sa kanya. Yes nga, sarcasm. kasi walang nakukuha sa kanya eh. Oo. Di ba? Kaya- Ay, yung Indonesia, hindi man lang pumunta, telepono lang. Kaya yung tariff natin, imbis na bumaba, tumaas ng 2 percentage Grabe. points from Bakit naman 17 to 19. BBM? Kung ang mga senador dyan, sana kinwestiyon nila yan. Nagbigay ka ng 2,000 hectares dyan, tapos walang kapalit? Paano ang tax dyan? Paano yung mga, ano ba yan? Kung may incentive ban, okay, to bring it in, ilan ang mga Pilipinong magkakatrabaho dyan? Baka naman 50-50, mga foreigners pa yung magtatrabaho dyan. Hindi po. Dapat po naman 70% Filipinos makapagtrabaho dyan. Ikaw Wala yung mga ganung detalya eh. They don't talk tsaka about those details. Tago-tago nila. Ngayon lang nga lumalabas yan eh. Mother, eto na lang, simple na lang. Kasi yung sarili nga natin mga farmers, hindi pinoprotektahan. Yes, oo. Tapos hindi lang yun. May nabalitaan ako, even yung, di ba yung tabako, natin, naging export na. Dapat,
okay tayo dito sa Ilocos nawalan daw ng trabaho yung mga tao Wala from na there. neglect na talaga ang agriculture sector. diba? At tapos he was Secretary of Agriculture during his first and second Kasi year. nandun ang karakitan Pati yung sugar smuggling nandun sa DA. Kaya yung control dyan, sibuyas, di ba, tumaas Oo. to 700 per kilo. Grabe yun, no? Parang dapat, ayun na nga, paulit-ulit natin. Paulit-ulit, natin na kung katulad lang tayo ng Japan at Korea, ang garbo na ng buhay natin. Alam mo, Ay, ang not magarbo, maayos. ang Vietnam, naunahan na tayo ng husto. Di ba? Ang layo. Oo. So, kumbaga sa sprint, huling-huli na tayo sa sa track and field. Huling-huli na, una na ang Vietnam, no? Pinakataas tayo na bat sa buong Asia. Asia. 12%. Pati Yun kuryente, mataas rin. tayo. Kaya walang investor. Wow, Nahihirapan. wala. Kasi yung number cost one of yun business Yes. nila, di ba? That's so, what, the peso is weak, inflation is high, interest rates are high. So, Yeah. anong incentive bibigay mo sa kanila? Tapos, Ayaw pumunta politically fired up pa Oo. yung ating environment, no? Sa Vietnam, ang VAT nila, value-added tax, is 10%. Di ba? Ano yung pinakamababa? But many goods enjoy a temporary reduced rate of 8% until end of 2026 kasi nga may fuel crisis. At ang exports ay zero. Pag nag-export ka, wala kang tax. Wow. Ang Cambodia also applies zero VAT to exports. Ang Thailand, 7% ang nila, VAT. Yun ang mababa among... Problema dyan sa VAT, Ma'am Cora. Wag hindi ka senior, hindi ka rin PWD. Wow. 12% pati gatas mo. Lahat tayo. Bigas. Dapat selective ang yung Diaper. tax. Eto, Mama Bing, top countries with zero personal income tax as of 2026. Yan, gusto ko Brunei. yung below 1 million. Zero na yung Okay, income tamo. tax. United Arab Emirates, known for having zero personal income tax, making it a major hub for expats, professionals, and business owners. Bahamas imposes no income corporate capital gains or inheritance tax. Monaco, famous for having no income tax for residents except French nationals. Cayman Islands, zero income tax, often used by corporate entities. Bermuda, no personal income or capital gain taxes. Qatar, zero income tax for residents. Bahrain, no personal income tax and low corporate burdens. Kuwait, no personal income tax on salaries. Mga Diba? mga oil-producing countries Yeah. yan. Vanuatu. Karamihan dyan, oil-producing countries, tsaka mga tax havens. Sa ngayon kasi, ang Singapore meron, zero Meron. income tax lang sa atin ay mga OFW. Yeah. Di po ba? Pero ang nireklamo nga nila, kasi nakausap ko sila iba sa kanila, wala ka nga income tax, pero yung padala mo, Yeah, ay ganun may din. tax. Sa So, ganun din. Tsaka, ayaw na ng OFW yung PhilHealth na compulsory. Kasi Ay, may oo. sarili naman daw sila na insurance sa kanilang mga kumpanya. Ay, tama naman. Kinakaltas sa kanila Wala naman sila dito. wala naman sila dito at yung kanilang mga kamag-anak naman, hindi naman nagbe-benefit dyan sa PhilHealth nila. Correct. So, bakit hindi makinig ang gobyerno? Bakit hindi makinig ang mga legislators na tanggalin nyo na yung mga OFW na yan sa compulsory PhilHealth Sayang daw contribution? yung maleta, walang malalaman. Grabe. Hindi yun nga kaya, di ba, turned off talaga ang mga investors. Kasi nakikita nila yung ating legislative branch, hindi nagtatrabaho. Ang trabaho nila, politics. So, ang sites nila nasa 2028, hindi nasa 2030, 2040. future. Dapat beyond elections ang kanilang vision. Yeah. Kung umabot sa 10% ang tax, Ma'am Cora, by the 2028, ano kaya ang itsura ng anong senaryo? Pag umabot sa 10% ang inflation, ang pinakataas na inflation nung time ng martial law, no? 50%, 60% yung time ni Marcos. Grabe, no? Hindi naman tayo pwedeng like this, na ukrayin Kaya nga- natin sila. They'll say Marcos will put us in jail. I think sometime in February, sabi ko, pwedeng mag 10 to 15% ang inflation natin. Goodness. O sabihin na lang natin na 12%, Ma'am Cora. So anong parang
Scenario. scenario doon na sa pwedeng mangyari. Ayun nga, so, mga bilihin natin. Siyempre, mataas Tataas. lahat ng bilihin, di ba? So talagang maraming magugutom. Second, maraming malalay off sa trabaho kasi magtitipid yung mga kumpanya eh. Correct. Di ba? Kasi yung cost of production nila mataas. Yun. So, wala na nga trabaho, yung iba mawawalan pa ng trabaho, so paano na lang? Kailangan talaga matuto tayo rin maging self-sustaining, no? Magtanim, whatever you can do to augment your income, kailangan pag-isipan na yan ng bawat Pilipino. Oh, sabi mo nga kanina. Pag-isipan ng gobyerno. Yeah. Eh, naku, hindi nga mangyayari Wala yun, nga, attorney eh. Kasi Kaya wala ako sa may lugbati ako sa condominium ko, 2 pots. Oo. Alugbati. Lugbati kami mga Ilonggo kasi Oo, masarap wala yun. na kami makain talaga. Dudunok na lang kami lugbati, may suka eh. Kamote. Oo. Sinabi mo nga kanina, ang tag na Ms. Cora Guidotti, umabot na sa 18.49 trillion ng utang ng bansa at ang ating debt to GDP ratio ay nasa 65.2% na din. Aha. Lampas na sa safety limit. So, sa ganitong sitwasyon, may sapat pa bang fiscal space and gobyerno para pondohan ng mga social services? Siyempre, kung ako tatanungin mo, hindi. O mapipilitan tayo magpataw ng mga Hindi. bagong Pero kung buwis? mga congressman tatanungin mo, marami pang space yan. Ibang space sa maleta. Ay,